Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Almira, matamis ang ngiti na sinalubong siya ni Albert. Siya na mismo ang nagpunta sa mansyon ng mga Sullivan para ihatid ang mga pasalubong niya. Pagkakita niya pa lang kay Albert, ay nawala ng lahat ng sakit na dulot ng pagkumpirma niya sa katotohanan na hindi niya totoong mama ang asawa ng papa niya. Hulaan mo kung ano ang pasalubong ko sa iyo. Inipon niya ang pinambili nito galing sa baon niya. Mahilig si Albert sa rubber shoes, kaya isang Air Jordan ang binili niya rito. Sapatos siya na no? Nakangiti nitong wika na kaagad kinuha sa kamay niya. Namilog naman ang mga mata nito na makita ang binili niya. Nagustuhan mo ba? Masyadong mahal to. Sana katulad na lang ng t-shirt na binili mo kay Papa at kay Rafael. Tig-2 t-shirt ang pinasalubong niya kay Rafael at ganun din kay Carlos. Pero kay Albert ay personal niya talagang hinanap sa Amerika dahil nagkaubusan na ng stocks sa mismong warehouse dito sa Pilipinas. Okay lang yan, Albert. Makaganti man lang ako sa lahat ng regalo mo sa akin kahit hindi ko naman birthday. Parati kasing may bitbit si Albert sa kanya kapag dumadalaw ito sa bahay nila. Ito ang bumibili ng mga damit niyang maiiksi na tinututulan naman ni Rafael. Kapag naiinis naman si Albert sa kapatid nito, ay pinupuntahan siya at maglalaro sila ng video games. Minsan ay nakikitulog pa sila sa silid niya. Lalo kasing lumalala ang pagtatalo ng dalawa, lalo na't gusto ni Uncle Carlos na palaging i-monitor ni Rafael si Albert. Noong nakaraan kasi ay napaaway ito sa isang bar kasama ng mga kabarkada nito. Thank you so much. Hindi ko makakalimutan to. Tara sa bahay? Yaya niya kay Albert. Namiss niya itong talaga dahil 6 na araw sila sa Amerika. Bukod pa sa 2 araw na biyahe, inamin niya sa sarili na may gusto na nga siya kay Albert. Sige, tara. Magpaalam naman tayo sa papa mo. Huwag na. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya sa kotse sa halip na maglakad. Karugtong lang naman sa hasyenda ng Sullivan ang hasyenda nila. Hayaan mo sila ni Rafael magsama. Wala namang magaling kay Papa kung hindi yung anak niya. Asus, nagselos ka na naman sa kapatid mo. Ampun lang siya ni Papa. Pero kung titingnan, parang mas anak pa niya si Rafael kaysa sa akin. Siya ang magaling, siya ang responsable, masipag, maaasahan sa lahat ng bagay. Tapos ngayon naman, bantay ko pa pati sa eskwelahan. Hinaplos niya ang likod naman ni Albert dahil hindi niya alam ang sasabihin. Babait naman kasi talaga si Rafael na kahit sino sa bayan nila ay walang maipipintas dito. Hindi nila nakitang magalit at nakipagbasag ulo ito. Kahit si Albert ay hindi niya pinapatulan kapag pinoprovoke na siya nito na magalit. Dati ay mas close sila ni Rafael noong mas bata pa sila. Hindi pa kasi noon close si Rafael kay Carlos dahil bago pa lang sila sa La Union. Si Rafael naman at ang ina nito na pinakasalan naman ni Carlos. Pero na magsimula na magtrabaho ang binata sa bukid, si Albert na ang palaging sumasama sa kanya. Bigla na lang ay kinuha ni Albert ang buong atensyon niya mula kay Rafael. Wala namang problema sa kanya dahil kaibigan ang turing niya sa dalawa. Pero ngayon ay unti-unti nang umuusbong ang pagtingin niya kay Albert dahil mas nagkakasundo sila sa lahat ng bagay. At mas malambing si Albert at matamis magsalita. Si Rafael naman habang tumatagal ay mas lalong tipid kung magsalita ito. Sino yung kausap mo? Tanong niya kay Albert nang matagal itong tumatawa sa kausap nito sa telepono. Si Maxine, yung kaklase ko sa psychology. Nakangiti pa rin ito na para bang kinikilig.
Naiinis naman siya dahil sa selos. Umuwi ka na nga sa inyo. Ako na lang ang maglalaro ng PS3. Iniwan niya sa kotse si Albert. Saka mabilis na pumasok sa bahay nila. Nakasunod naman si Albert sa halos takbuhin din ang pagpasok sa bahay nila para maabutan siya nito. Nagsiselos ka ba kay Maxine? Nakatawa nitong wika ng abutan na siya nito sa silid niya. Hindi mas maganda naman ako doon. Totoo naman yun. Mas magaling lang siyang humalik sa'yo. Nahalikan mo na si Maxine? Oo naman, 18 na kaya yun. Nakailang transfer kasi siya sa school, kaya naabutan na natin siya. Pilit niyang itinatago ang selos kaya nagsimula siya maglaro ng PS3. Tumabi naman si Albert sa kanya at ikinawit ang kamay sa baywang niya. Gusto niyang alisin dahil kinikilig naman siya. May iba naman itong babaeng binibigyan ng atensyon, kaya hindi siya dapat makaramdam ng kahit na ano. Alisin mo nga yung kamay mo, nadidistract ako sa'yo. Uy, nagsiselos. Hindi nga sabi. Sige, hindi ko liligawan si Maxine. Nahalikan mo na nga, hindi ba? Truth or dare lang naman yun ng mga kaibigan natin doon sa foundation day. Hindi mo siya girlfriend? Hindi no? Inilayo niya ang tingin niya kay Albert dahil gustong lumapad ang mga ngiti niya. Sa isang kondisyon. Dagdag naman ni Albert. Anong kondisyon? Hindi ka rin magpapaligaw sa iba. Wala naman nanliligaw sa akin na. Wala nga kasi ayaw ng papa mo. Pero ang daming gustong pumorma sa'yo. Lalo na sa school. Sinasabi ko nga na boyfriend mo na ako para tumigil na sila. Talaga sinabi mo yon? Oo, ayaw mo ba? Kaya pala lalong naiinis sa mga kaklase ko sa akin. Kunyari ay wika niya. Pero bumalik naman ang kilig sa katawan niya. Sa binitawang salita naman ni Albert. Huwag mong isipin yon na ang mga yun ay nagsiselos lang din sila sa'yo. Management ang kukuhanin niyang kurso katulad ni Rafael at ni Albert. Sa iisang universidad lang naman ang pinapasukan nilang lahat. Kapag nasa college na siya, ay mas mababantayan na niya si Albert mula sa mga babaeng umaaligi dito. Tinatawag ka ng papa mo. Wika niya na makitang umiilaw ang telepono nito na hindi naman pinapansin ni Albert. Hayaan mo siya. Dito ako kakain at matutulog sa kwarto mo. Walang problema sa akin pero magpaalam ka muna sa papa mo. Tiyak na mag-aalala na naman yun sa'yo, lalo na't gabi na. Hindi ka pa rin umuwi sa inyo. Magte-text na lang ako sa kanya mamaya. Ay naku Albert, tara umuwi na muna tayo sa inyo. Inabot niya ang kamay nito pero binawi kaagad ang binata. Ayoko nga. Doon na lang tayo maghapunan sa inyo tapos babalik tayo dito. Dahil ayaw ni Albert na tumayo ay siya ang hinila nito papaupo habang nakasandal ito sa brace ng kama niya. Nawalan siya ng panimbang at naglanding siya sa kandungan nito. Napakahawak naman siya sa braso ni Albert pero dahil nakayakap ito sa kanya, halos magpalitan na ang hininga nila. Anong ginagawa mo kay Almira, Albert? Naitulak niya sa dibdib si Albert nang bumukas ang pintuan at sumungaw doon si Rafael. Nawalan siya ng balanse. Ano naman ginagawa mo dito? Sagot nito na katulad ng tono naman ni Rafael ang salita nito. Kanina pa tawag ng tawag si Papa sa'yo, pero hindi mo naman sinasagot. Umuwi na tayo. Hindi ako uuwi, Rafael. Hapunan na bakit hindi ka uuwi? Galit pa ring tanong naman ni Rafael. Hindi siya sanay na ganoon ang tono nito dahil kilala niya itong mahinahon at mahaba ang pasensya nito. Iyon nga kanina ko pa sinasabi sa kanya na sa inyo na lang kami maghahapunan para makapagpaalam na siya sa papa ninyo kung dito siya matutulog. Siya na ang sumagot kay Rafael. Hindi na siya pwedeng matulog dito. Mariing sagot naman ni Rafael. At bakit naman? Tumayo si Albert mula sa sahig, saka hinawakan ang kamay niya. Bakit ikaw ang magdidesisyon kung ano ang gusto ko? Hindi na kayo mga bata tulad ng dati, Albert. Anong gagawin mo kanina kung hindi ako dumating ha? Wala. Ano bang iniisip mo? Nawalan lang siya ng panimbang kasi pilit niya akong pinauuwi. Ayoko nga. Naiintindihan mo ba? Gumitna na siya sa dalawa dahil malapit na mag-away ang mga ito. Nandito kayo sa bahay namin. Kung gusto niyo mag-away na dalawa, doon kayo sa bahay ninyo.
Hindi ba kayo nahihiya? Naririnig pa kayo ng mga katulong. Pareho namang tumahimik ang dalawa. Naunang lumabas si Albert at naiwan silang dalawa ni Rafael. Pasensya ka na sa inasal ni Albert, Almira. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi na siya pwedeng matulog dito sa kwarto mo. Wala siya nagawa kung hindi tumango pagdating ni Rafael ay wala siyang kakayahang kumontra rito. Sa bahay ka kakain? Tanong nito ulit sa kanya. Oo, para makakwentuhan ko din si Uncle. Let's go? Pinauna siya nitong lumabas ng silid at naglakad na lang sila pabalik sa Hacienda Sullivan. Simula noon ay mas lalong naging parang aso't pusa sa Rafael at Albert. Kapag siya na ang involved, para bang lagi siyang gustong protektahan ni Rafael na gusto niyang tutulan minsan kahit kaibigan naman niya si Albert. Madalas tuloy ay tumatakas sila ni Albert kay Rafael dahil mas pinapanigan niya nga ito. Paunahan tayo sa dulo. Yaya naman niya kay Albert na mag-swimming sila sa pool. Parating wala ang papa niya ngayon dahil sa kampanya ng uncle niya na tumatakbong mayor sa bayan nila. Ano ang premyo ko kapag nanalo ako? Ako ang maghahanda ng merienda mo. Ayoko nun. Mas masarap gumawa ng merienda si Manang. Sagot naman nito na ang tinutukoy ay ang cook nila. Ang arte mo? O sige, anong gusto mo? Ako ang escort mo sa debout mo. 1 buwan na lang at debout na niya. Gaganapin sa harap ng mansyon nila. Hindi siya excited dahil tiyak na hindi naman uuwi ang mama niya. Pero ngayong nagpresenta na si Albert na ito ang magiging escort niya, ay nakaramdam naman siya ng excitement. Marami kaklase niya ang dadalo at tiyak na maiinggit iyon sa kanya. Noong una kasi ay si Rafael ang suhestyon ng papa niya na maging escort niya. Sige, kapag nanalo ka. Pero kapag ako ang nanalo, ano ang magiging premyo ko? Ako ang tagahatid sundo mo sa school sa loob ng 1 buwan. Totoo? Namilog naman ang mga mata ni Almira. Kahit saan ay hindi siya talo. Magiging escort niya si Albert sa debout niya. O kaya naman ay magiging driver bodyguard niya sa loob ng 1 buwan. Sa ngayon kasi ay si Rafael ang inutusan ng papa niya na susundo sa kanya kapag abala ito sa hapon. Okay, magpaligsahan na tayo. Agad siyang tumalon sa pool, saka mabilis na lumangoy. Tumalon na rin naman si Albert para habulin siya sa paglangoy. Naramdaman niyang hinawakan siya nito sa paa, kaya't nagpapapalag siya. Nang kakapusin na siya ng hininga, ay iniahon niya ang sarili sa tubig at lumanghap ng hangin. Ang daya mo na una kang lumangoy? Natatawang wika naman ni Albert. Lumangoy siya ulit dahil gusto niyang manalo. Nagulat siya nang hapitin ni Albert ang katawan niya sa ilalim ng tubig. At dahil swimsuit lang ang suot niya, at si Rafael naman ay swimming trunks, ramdam niya ang mainit nitong balat na bumabalot sa katawan niya. Literal na nakayakap si Albert sa kanya dahil pinipigilan siya nitong mauna sa race. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon dahil nakatitig lang sa kanya si Albert. Panalo ako. Mahina niyang wika rito. Marahan lang itong tumango na tila wala sa sarili. Nang bumaba ang tingin nito sa mga labi niya, ay nakaramdam siya ng pagkailang. Yes, panalo ka. Ang premyo ko. This is your prize. Bumaba ang mga labi nito sa kanya dahilan para maistatwa siya sa kinatatayuan. Nang gumalaw naman ang labi nito para ibuka ang bibig niya, ay napapikit na siya. Mainit ang bibig nitong sumasalakay sa mga labi niya. Ang kamay naman nito ay nakalapat sa backless na swimwear niya. Agad niyang itinulak si Albert na makaramdam na may tao sa paligid. May mga katulong na nasa likod bahay para maghanda ng hapunan. Tiyak niyang nakita sila naghahalikan ni Albert kung sino man ang naroroon. Lumangoy siya ulit para lumayo kay Albert at para makalimutan ang nangyayari. Hindi naman inungkat ni Albert hanggang sa makauwi sila sa kabilang hacienda. Naging escort nga niya si Albert sa debout niya at naging tagahatid sundo rin niya sa loob ng 1 buwan.
Akala niya ay masaya na lang sila palagi. Pero isang araw na pinuntahan niya ito sa Hacienda Sullivan, may kaakbay itong babae. Habang pasakay na ang dalawa sa kotse, nang makita siya ni Albert at ng babae, ay lumapit pa ang mga ito sa kanya. "Hi Almira," bati naman ni Malu na muse ng basketball team na kinabibilangan naman ni Albert. "Hi." Nagbara pa sa lalamunan niya nang sumagot siya. "May lakad kayo?" "Ihahatid ko lang sa kanila." Si Albert ang sumagot sa kanya. Sandali silang natahimik na tila nagpapakiramdaman sila ni Albert. "Tara na Han, baka gabihin tayo sa daan." Ikinawit pa ni Malu ang kamay sa baywang ni Albert na napilitang sumunod na si Albert pabalik sa kotse. Gusto niyang umiyak pagkawala ng sasakyan ni Albert sa paningin niya. Pero bago pa tumulo ang mga luha niya, may kamay na naumakbay sa kanya. "Bakit natulala ka na dyan?" "Nagpapahangin lang." Pagsisinungaling naman niya kay Rafael. "At saka walang tao sa bahay ninyo, pauwi na sana ako." "Malapit na maghapunan, tara sa komedor. Dito ka na lang kumain." Mabigat ang mga paa na lumakad siya kasabay ni Rafael, papasok sa kabahayan ng mga Sullivan. Ano man ang nararamdaman niya ngayon, ay mawawala rin. Siya lang naman ang umaasa na may pagtingin si Albert sa kanya. Nakadapa sa kama si Almira na may kumatok sa silid niya. Kasunod ang pagbukas ng pintuan niyon. Hindi siya lumingon na makita sa sulok ng mga mata niya si Albert. "Hindi mo sinasagot ang tawag ko." Mahina nitong wika na umupo sa tabi niya. Nanatiling nakatutok ang mga mata niya sa TV. Naiinis siya kay Albert. Pero wala naman siyang karapatang magselos kung may girlfriend na nga ito. "Nagpapaantok na kasi ako. Bakit ka nagpunta dito? Gabi na." "Hinatid mo sa bahay ang bago kong sasakyan kanina. Hindi na ako sasabay kay Rafael pagpasok sa school. Sabay ka sa akin ha?" Lumabis siyang parang bata nang umiling naman siya. "Si Malu na lang ang sabay mo." Ngumiti ng malapad naman si Albert sa kadumapa sa tabi niya. "Huwag ka na magselos doon. Nilagawan ko lang yun kasi type yun ni Rafael." "Anong ibig mong sabihin?" Kumunot ang noo niya na hinarap niya si Albert. Nakalimutan niyang nakasando na lang siya. Dahil patulog na nga siya. Kapag mag-isa lang siya sa kwarto, ay hindi talaga siya nagsusuot ng bra. Pinagbawalan naman siya ni Albert na makitulog sa silid niya. "Iniinis ko lang si Rafael." Sagot naman ito na iniiwas ang mga mata sa kanya. "Kinuha niya ang lahat sa akin. Di kukunin ko din sa kanya ang lahat ng gusto niyang makuha." "Paano kinukuha niya lahat sa'yo? Ikaw nga palagi ang may bagong kotse." "Hindi naman yun ang kailangan ko. Ako nga ang tunay na anak ni Papa. Pero tingnan mo nga, parang sila ang buong pamilya. Nandyan yung mama niya. Si Papa sa kanya na laging atensyon. Kasi nga, siya daw ang mamamahala sa bukid kapag graduate na si Rafael. Sa Maynila na nga ako mag-aaral sa susunod na pasukan eh." "Ano? Iiwan mo ako rito?" Lalo siyang nalungkot sa ibinalita nito. Gusto niyang kausapin si Rafael tungkol kay Albert. Pero alam niyang si Albert naman ang nagmamatigas na makipagkasundo kay Rafael. Lumalim na ang panibugho nito sa kapatid. "Lagi naman kitang bibisitahin dito. Basta huwag na huwag ka magpapaligaw ha." "Pinayagan ka ng papa mo?" "Oo, kung ano daw ang gusto ko eh." Umirap naman siya kay Albert na gusto niya nang umiyak dahil aalis pala ito. Malayo ang Maynila. Maraming magagandang babae doon. "Bakit parang nangingilid ang luha mo?" Tudyo naman sa kanya ni Albert. Isinubsob niya ang unan sa mukha dahil hindi niya napigilan ang emosyon. Yumakap naman ang binata sa kanya. "Iniwan na nga ako ni Mama at nila Kuya. Iiwan mo rin pala ako." Hindi niya mapigilang humikbi kay Albert. "Babalik ako dito buwan-buwan para dalawin ka. Hindi ka naman kasi papayagan ng papa mo na sumama sa akin." "Sige na, umuwi ka na sa inyo." Pagtataboy naman niya habang nagpipigil siya ng iyak pa.
Nanatili namang nakayakap si Albert mula sa likuran niya at pilit siyang pinapaharap dito. Hindi ako aalis hanggat galit ka sa akin. Umuwi ka na nga. Magagalit na naman si Rafael pag naabutan ka dito sa kwarto ko. Napilitang bumangon naman si Albert, pero hindi pa rin siya lumingon. Narinig niya na lang na sumara ang pintuan makalipas ang ilang sandali. Doon niya pinakawalan ang luha na kanina pa niya pinipigilan.